Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, at palagi ko sinasabi na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas dahil ako ay wala dyan at wala din po akong anumang pinagbibili dahil ako dito ay nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna basahin ang katanungan ni Johnny Kimoyog. Okay, ang sabi ni Johnny Kimoyog: Sir Idol, bakit yung old na 1911 ko ayaw nang mag-chamber load? Yung dulo ng tingga tumututok sa baba ng chamber. Salamat po sa pagtugon. God bless po. Okay, bago natin yan bigyan ng katugunan ay gusto ko lang muna pasalamatan yung ating 37,600 plus na mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel, at maraming salamat sa pag-share ng ng ating videos at sa mga ganda rin ninyong comment. Okay, at pasalamatan ko lang yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan, mga anak na single parent, sapagkat ang motibo po ng ating YouTube channel ay pag-charity. Inisip ko po na yung kinikita ng ating YouTube channel ay itulong sa ating mga beneficiaries. Bagaman maliit pa, ay ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil may mga lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads at do sa mga ating sponsor na mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan, GCash number natin medyo malinaw na. At maraming salamat kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors, si Anthony Evangelista ng Pasay, si merong ayaw magpakilala, tawagin nating Adrian. Okay, thank you din kay Conrado Iloilay Leo at kay Junar Diaz. Tayo po hindi tumitingin sa laki ng halaga, ang importante po tayo nakatulong. And maraming salamat sa inyo, at sana marami pang magbigay sa ating GCash para at mag-sponsor para dumami pa ang ating mga estudyante na matutulungan. Okay, ang sabi ni ni Johnny Kimuyog: Sir Idol, bakit yung old na 1911 ko ayaw mag-chamber load? Yung dulo ng tingga tumututok sa baba ng chamber. Salamat po sa pagtugon. God bless po. Okay, so ganito ang nangyayari. Ang tawag dyan ay nose dive. Okay, yung kanyang ay dito nakatutok. Dito nakatutok. Okay, alam po natin na ang tingga ay malambot yan. Ito ay malambot. Hindi man kamukha ito ng mga metal coated full metal jacket na itong ganito na ito ay bukod sa madulas ito, ang tingga po ay kumakapit dahil sa lalo pagka matalas, pagka kamukha nito matalas yung yung kantuhan na yon matalas. Pag yan ay tumama doon, lalo sa mga gilid-gilid, pag nagilid yan, dahil ito'y malambot, ito'y kumakapit. Parang ganito, yan parang ganyan kumakapit. Hindi kamukha nitong tingga na madulas ito. Madulas. Ngayon, ang gawin na, ito tinuro ko na to dapat kumuha kayo ng liha. Ito liha. Ganyanin ninyo. Ang mga 360 grit. Okay? Tapos itong ay inyong patayin yung talas. Huwag ninyong kikilin dahil pag ito naman ay lumalim ay delikado. Hindi magiging unsupported itong baba na ito at pwedeng sumabog itong na to. Itong bandang ilalim na to, bari sumabog, madadamay pa yung bala mo sa magazine, sumasabog, masisira yung baril mo, sasabog. So wag ninyong kamukha nitong ganito Wag ninyong palalimin wag ninyong palalimin. Tanggalin lang ninyo yung matalas. Okay, tanggalin lang ninyo yung matalas para
para hindi kumapit yung tingga. Dahil nga yung tingga ay pag tumama yan sa medyo matalas, yan ay dumidikit. Dahil nga hindi naman madulas, kumakapit dahil malambot yan eh. Malambot. So, ito ang gagawin ninyo. Gaganyanin lang ninyo itong parte na to. Yan o, liha. Ito, naturo ko na to eh. Yan. Alsin lang ninyo yung matalas na kantuhan, pati yung gilid. Okay? At huwag ninyong i-advance. Basta yung matalas lamang na ganun. At huwag din ninyong babawasan yung ramp. Itong baba na to. Wala akong 1911 dito eh. Ito, wag ninyo itong babawasan. Wag ninyo itong babawasan. Dahil pag binawasan ninyo ito, ang mangyayari sa bala ninyo ay nakaganito. Gaganyan yan. Gaganyan. Hindi yan naangat ang ilalim na ganun. Gaganyan ang ano ninyo. So, wag ninyong babawasan yung ano. So, ang bala mo ay tingga. Ang isa pa, may mga reload na buntis na. Buntis na. Yung ang tawag namin doon, buntis eh, ito ay hindi na-resize. So, pagka ganun kasi, nag-nose dive ang ano, pag ang mga bala mo ay ganun. Pagka ang mga bala mo ay ganun, nag-nose dive yan. Kasi ang nagiging, ang ano ng bala, nakaganon sa halip na nakaganyan sa magazine, mapapansin mo, na yung bala mo ay nakaganon. O nakaganon. Hindi man nakaganyan pag nakalagay sa magazine. So, ganun ang mga nangyayari. Hindi ka mukha ng ganito. Ito. Pag pinuno mo, hindi nakaganyan ang angle ng ano. Nakaganyan. Okay, nag-nose dive. Dahil nga yung mga bala mo ay hindi i-resize yung ano, dahil mga kalamitan sa mga hindi magaganda ang reload. Pagka luma ng basyo, ganyan ang nangyayari. So, nag-nose dive. So, yun ang mga nagiging ano. Minsan naman, ang problema ng pag-nose dive, sa magazine din. Okay, na panoorin ninyo yung mga follower ninyo. Subukan mo rin na tanggalin yung spring at anuhin yung unat-unatin yung bandang dulo para baka ito naman ay baka ito ay itong follower na ito ay malambot na ganyan. So pag nilagyan ng bala, kung salip na itulak niya itong bandang unahan, nakaganyan siya. So checkin din ninyo yung follower. Ganyan. Pero ang importante diyan ay yung pagtutrotting itong matalas na to. Dahil ang sabi mo ay tumututok dito yung kasi yung mga 1911 hindi naman walang ramp, ganyan lang na walang ramp na ganyan. So trotting ang una mong gawin diyan, trotting ang tawag doon. So yun ang turo ko sa iyo, gumawa ka ng 360 na liha, ganitong paraan, at tanggalin mo yung yung matalas. Kung matalas lang alsin mo yung talas nitong buka na lang. Wag yung papunta sa wag yung papunta sa loob Yung talas lang, yung kantuhan nito, gilid at saka itong baba. Okay? Para at kung halimbawa ay ganun pa rin ang subukan mong subukan mo sa ibang magazine. Baka yung magazine mo may problema. Kasi may mga magazine na yung follower ay hindi man inaangat itong Tinuro ko na yan, panoorin mo yung nose dive. Okay, panoorin ninyo yung nose dive. At tinuro ko na yung tungkol sa magazine kung paano gawin. Okay, yung nose diving. Yan. At yun lang yun lang munang may turo ko, yung tanggalin yung matalas na yan. Dahil nga itong itong tingga ay kumakapit yan sa mga matatalas na kantuhan, kamukha nito. Kumakapit yan. Kumakapit.
Hindi kamukha nitong mga tanso, madulas yan. Madulas. Okay? Madulas ang ano. So, ayan ang problema sa mga LED na mga bala. Okay? So, kung hindi ninyo maiwasan na gumamit ng Teflon at LED, ang gamit ninyo, dapat nakatruting ng maayos ang inyong mga chamber ng barrel. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo. At kung hindi pa maayos yan, ay panoorin mo yung nose diving. Okay, thank you very much. God bless us all.